ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw na ng Biyernes, July 4, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating po mga headlines. Atong Ang at Gretchen Barreto may tuturing ng suspect sa kaso ng mga nawawalang sabongero ayon sa DOJ. Kampo ni Ang nagsampa ng patong-patong na kaso laban kay alias Totoy at alias Brown. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. walang sisinuhin sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Veteran bloc sa Senado itinutulak sa Senador Tito Soto na maging Senate President ng 20th Congress. Gilit naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na bigyan siya ng kapangyarihang magdeklara ng class suspension pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Utang ng Pilipinas lumobo pa sa halos 17 trillion pesos. Mga Pilipino walang dapat ipangamba sa plano ng Amerika na magtayo ng ammunition storage facility sa Subic. Ayon po yan sa isang security expert. Sa atin namang Metro News, lisensya ng driver ng jeep na sangkot sa aksidente sa Commonwealth Avenue na ikinasawi ng 2 katao, binawi na ng LTO. Sa balitang siyensya, mga artificial intelligence model ginamit ng mga researcher para mahulaan ang antimicrobial resistance. Sa atin namang lifestyle news, pamilyang Pilipino mas pinipiling magtanim sa kanilang mga bakuran para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain ayon po yan sa isang pag-aaral. Balita naman sa ating music trivia, ngayong petsa, nagtanghal sa Rizal Memorial Stadium ang iconic English rock band na ito. Sino sila? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, higit 100 aso sabay-sabay na umupo para makasungkit ng world record. 6:43 na po na umaga, kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At sa ngalan ni Joel Grospe, ako po si Albert Nantivo. At sa detalya ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma po ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na maituturing ng suspect sa kaso ng mga nawawalang sabongero ang businessman na si Charlie Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto. Ayon kay Remulla, kasama na sa iniimbestigahan hinggil sa nawawalang mga sabongero sina Ang at Barreto matapos silang tukuyin ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Hindi naman tinukoy ni Remulla kung kailan masasampahan ng kaso sina Ang at Barreto, pero sinabi niyang sasalang pa ito sa evaluation upang matukoy ang akmang kasong isasampa sa dalawa. Mapapasama sila kasi nga pinangalanan sila, then we will have to include them as suspects. Sooner than later. It will happen. I-evaluate yan ng fiscals, ang ating group of fiscals who will be assigned to evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly. Bukod kina Ang at Barreto, sinabi ni Remulla na abot sa 20 individual ang kanilang iniimbestigahan kaugnay sa isabong. Samantala, maring itinanggi ng kampo ni Ang ang alegasyon ni alias Totoy na may kinalaman siya sa kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Kinasuhan na rin ni Ang si alias Totoy at ang kasama nitong si alias Brown ng robbery with intimidation, slander, incriminating against innocent person, grave threat at grave coercion dahil sa pangingikil ng 300 million pesos upang hindi umano siya idawit sa krimen. 774 Balita Ngayon. Sa kaugnay pa rin na balita, tiniyak na Malacanang na walang sisinuhin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang pamahalaan pagdating sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ito'y matapos idawit ng witness na si Alice Totoy ang ilang kilalang personalidad tulad ni Atong Ang at Gretchen Barreto.
Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, makakaasa ang pamilya ng mga biktima na papanagutin ang mga responsable sa kaso. Pinatitiyak din niya ng Pangulo sa Department of Justice o DOJ at iba pang mga law enforcement agencies ang tuloy-tuloy na investigasyon sa kaso. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Kung may dapat na panugutan, dapat lamang pong maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sabongeros. Po si Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, mga trader na nambabarat ng palay ng magsasaka, ididimanda ng pamahalaan. Ayan ha. Alamin natin ang detalye mula sa report ni Chanel Salazar. Hinimok ng Malacanang ang mga magsasaka na isumbong sa pamahalaan ng mga abusadong trader na nambabarat ng presyo ng palay at ginagawang dahilan ang 20 pesos rice program. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi dapat isinasangkala ng mga traders ang programa dahil ang National Food Authority ang bumibili ng palay ng mga magsasaka sa patas na presyo. Maaaring magsampa ng reklamo ang mga magsasaka sa Department of Agriculture, Department of the Interior and Local Government o Department of Justice. Magiging basihan anya ito na economic sabotage kaya wag anyang mag-atubili ang mga magsasaka na magsumbong at kumpletuhin ang mga ebidensya para masampahan nila ng reklamo. Sabihin lamang po sa amin, sa DA, sa DILG, sa DOJ, at kami po ang magdidemanda sa mga traders na umaabuso. Muli, sa mga farmers natin, sa mga magsasaka natin, huwag po kayo matakot. Basta lamang kumpletuhin nyo ang inyong mga ebidensya hanggat maaari para po ito ay maging dahilan sa amin para sila ay habulin at idemanda. Maaari po kasi ito maging kaso na economic sabotage. Kaya huwag po kayong mag-atubili na magsumbong sa amin. Noong Mayo tinukoy ng DA ang 32 lugar sa Luzon kung saan ginagawa ang ganitong uri ng pananamantala ng mga traders. Pinag-aaralan din umano ng ahensya ang posibilidad na magtakda ng floor price sa palay para maprotektahan ang mga magsasaka laban sa pambabarat ng traders. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, hayagang sinabi ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi siya satisfied sa kasalukuyang liderato ng Senado kaya naman bukas siya at ang kanyang grupo sa pagsuporta sa iba pang kandidato para maging Senate President ng 20th Congress. Sinabi ni Zubiri na bumuo sila ng veteran bloc kasama sina Senadors Loren Legarda, Ping Lacson at Tito Soto at itinutulak nila si Soto na maging Senate President sa pagbubukas ng sesyon sa July 28. Kung si Zubiri ang tatanungin, doon anya siya sa lider na mga ngalaga sa integridad at tradisyon ng Senado at hindi niya gugustuhin ang isang lider na dinidiktahan ng lahat ng mga miyembro ng institusyon. Kahit pa sabihin ng ibang senador na mayroon ng 13 boto at 13 lagda sa Senate President Chis Escudero para sa 20th Congress, umaasa pa rin si Zubiri na sa huli ay magdidesisyon ng lahat na pumili ng isang Senate President na magpapatuloy sa independence ng mataas na kapulungan. And if you ask me if I'm satisfied with the leadership of the Senate, I'm not satisfied with the leadership of the Senate. So I'm open to supporting other candidates for Senate presidency. The role of the Senate President is to steer the Senate as a ship. You know, no matter how rough the waters are, to show the people that the Senate is our ship of state that will never, never break down. It will never surrender its principles, its traditions. Yan po ang pahayag ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Samantala, 74.4 billion pesos na supplemental budget sa PhilHealth ngayong taon inihain ng isang senador. Detalye po ihahatid ni Conde Batak. Conde. Pinabibigyan ni Senator J.V. Ejercito ng supplemental budget ang PhilHealth para sa taong 2025. Sa inihaing panukala ni Ejercito, isinusulong niya na mabigyan ng 74.4 billion pesos na supplemental budget ang PhilHealth para mapalakas ang mga programa at patuloy na maitaguyod ang mandato ng Universal Healthcare o UHC Act.
Iginit ni Ehersito na urgent at kinakailangan ng supplemental budget at hindi dapat hayaang magipit ang PhilHealth sa mga pagkakataong mas kailangan sila ng mga tao. Hatiin ang supplemental budget sa mga sumusunod. 53.1 billion pesos para sa premium ng mga indigent families, senior citizens at unemployed PWD. 21.2 billion pesos para sa benefit package improvement ng dialysis coverage, mental health outpatient coverage, Z-benefit packages, severe acute malnutrition, all-case rate, rationalization of selected medical and surgical procedures, at implementasyon ng komprehensibong outpatient benefit package at 127.6 million pesos para sa health insurance premiums ng mga benepisyaryo sa ilalim ng Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA program. Kung matatandaan sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act, ay hindi binigyan ng pondo ang PhilHealth matapos na mapag-alamang malaki ang savings nito gayong maraming mahihirap na pasyente ang nangangailangan. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Ang ating oras, 7 minuto bago alas 7 ng umaga, pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hiling ni Interior and Local Government Secretary o DILG Secretary John Vic Remulla na bigyan siya ng kapangyarihan para magdeklara ng mga class suspension tuwing panahon ng tag-ulan. Ayon kay Remulla, mas madali ang magiging koordinasyon kung sa DILG manggagaling ang suspensyon ng klase. Pero sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na wala pang opisyal na sagot si Pangulong Marcos sa hiling ni Remulla kaya mananatili muna ang kasalukuyang sistema ng deklarasyon ng class suspension na magbumula sa mga lokal na pamahalaan. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Castro na bukas ang Pangulo sa naturang rekomendasyon lalo na kung makabubuti para sa mga nakararami. Wala pa pong opisyal na sagot ang ating Pangulo patungkol sa suggestion po ni Secretary John Vic Remulla. At ito po ay pag-aaralan dahil kung ito naman po ay makakabuti sa mas nakakarami, pag-aaralan po ito at magbibigay ng maaaring tugon ng Pangulo patungkol dyan. Pero as of the moment, kung ano yung nagiging sistema natin sa kasalukuyan, kung saan ang mga liderato ng mga ahensya ng LGU na siyang nagbibigay ng kanilang utos o order kung mayroong mga suspensyon ng klase, yung po muna mananatili. Yan po ang bahagi ng pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, taong bayan may karapatang makita ang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Narito naman ang report na hatid sa atin ni Grace Mariano. Grace, please come in. Pabor ang baguhang kongresista na si FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe na matuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Para kay Poe, karapatan ng taong bayan na makita ang mga ebidensyang ipepresenta ng House Prosecution Team sa paglilitis ng impeachment court kay VP Sara. Kaisa din si Representative Poe sa posisyon ng kanyang ina na si Senator Grace Poe na bumoto pabor sa pag-usad ng impeachment trial. Diin ni Congressman Poe, mahalaga ang transparency at accountability sa pamahalaan na siyang rason kung bakit kabilang sa mga inihain niyang panukalang batas ang Freedom of Information o FOI bill. I leave the impeachment complaint to the prosecution as well as those who are currently spearheading that. Para sa akin, kung hindi lalabas ang ebidensya na gusto makita ng taong bayan dun sa impeachment trial, ang FOI ay isang magandang paraan para i-open up po ito. Kasi kung tutuusin, it's a very political situation right now with what's happening with the impeachment. Pero karapatan ng taong bayan malaman kung ano yung nangyayari behind the curtain. The evidence that the prosecution prepared. Sayang naman lahat ng pinaghanda nila if there's no venue to show it. And I think karapatan ng taong bayan makita ang evidence na iyan. Yan po si FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon.
Lumobo pa sa halos 17 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng buwan ng Mayo 2025. Batay sa datos ng Bureau of Treasury o BTR, sumampa na sa 16.92 trillion pesos ang outstanding debt ng gobyerno na mas mataas sa 16.75 trillion pesos na naitala noong Abril. Sa kabuang halaga, 11.78 trillion pesos ang utang sa loob ng bansa, habang 5.14 trillion pesos naman ang utang sa labas ng bansa. Ayon sa BTR, ang minimal na pagtaas sa utang ng bansa ay bunsod ng matagumpay na net issuance ng domestic securities na sumasalamin lamang sa patuloy na tiwala ng mga investor sa ekonomiya ng Pilipinas. Samantala, Philippine contingent na tumulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Myanmar bibigyang pagkilala. Angel Garcia sa detalye. Bibigyang parangal ng pamahalaan ang mga miyembro ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent na tumulong sa mga biktima ng lindol sa Myanmar mula April 1 hanggang April 13. Kabilang din sa programa ang isang after-action review upang suriin ang naging operasyon, mga kinaharap na hamon at mga nakamit at tagumpay ng grupo sa kanilang humanitarian mission. Binubuo ang Philippine contingent na mga tauhan mula sa Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, Department of Health, Department of Environment and Natural Resources at Office of Civil Defense na nagbuklod upang maghatid na agarang tulong sa mga apektado ng lindol sa Myanmar. Lain nitong kilalanin ang kanilang dedikasyon, katapangan at pagkakaisa na naging susi sa matagumpay na misyon. Matatanda ang tumama ang magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar noong March 28 kung saan hindi bababa sa 3,000 katao ang nasawi. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, walang dapat ikapangamba ang mga Pilipino sa plano ng Amerika ng pagtatayo ng ammunition storage facility sa Subic Bay sa Zambales. Sa panayam ng 774 sa security analyst na si Dr. Chester Cabalza, sinabi nitong malaki ang may tutulong ng paglalagay ng US ammunition facility sa Subic sa ekonomiya, gayon din sa lalo pang pagpapalakas ng depensa ng bansa. Sinabi pa ni Cabalza na makatutulong din ito upang matuto ang mga Pilipino na lumikha ng sariling ammunition. Wag po sana tayong matakot dito sa bagong collaboration ng Pilipinas at ng Estados Unidos pagdating dito sa ammunition facility na itatayo sa Subic. Dapat tignan natin yung economic impact din nito at kung paano mapapalakas yung ating armed forces. Gusto natin na ang mga Pilipino ngayon ay sila na mismo yung gumagawa ng mga sarili nilang ammunition or yung mga produkto, no? Kaya itong pagpapatayo ng ammunition facility ng US dito, malaking bagay ito para maging template, no? Kung paano natin gawin yung sarili nating ammunition. Samantala, inihag din ni Cabalza na ang paglalagay ng US ammunition facility sa Subic Bay ay isang economic and defensive investment. Kaya bilang investor ay kailangan ding sumunod ng Estados Unidos sa mga batas ng Pilipinas, kaya makakasiguro rin ang publiko na maproprotektahan pa rin ang interes ng bansa. Sa kaugnay nito ay binigyan din ni Cabalza ng gradong 7 out of 10 ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng pag-handle sa tensyon ng West Philippine Sea. Ayon kay Cabalza, pinalalakas ng pamahalaan ang diplomasya at ang militar na nagresulta sa paglawak ng alyansa ng Pilipinas sa iba pang mga bansa. Kung out of 10, nasa 7 siya. Dahil alam naman natin na ginagawa niya talaga yung pamamaraan, no? Halimbawa na lamang yung multilateralism na sinasabi natin sa diplomasya. Ngayon, pumasok siya sa minilateralism kung saan pinipili niya yung mga bansa na siya yung makakatulong sa mga pangangailangan natin pagdating sa seguridad. Ang alam ko, mas pinalakas pa niya ang militar dahil sa military modernization natin. At alam ko na lumawak yung alyansa natin sa buong mundo. Akalain yun noong Visiting Forces Agreement, dati-rati 3 bansa lang yan. Ngayon, 19 countries na yung gustong sumama sa mga military exercises natin. Ang tinig ni Dr. Chester Cabalza, security analyst.
Sa dagdag na balita, Manila LGU nakatanggap ng disconnection notice. Grabe ha, mula sa mga service provider. Narito ang report ni Gina Mape. Gina! Umapela si Manila Mayor Isko Moreno sa mga service provider ng lungsod ng pagputuli ng mga pangunahing serbisyo lalo na ngayong dumaranas ng matinding krisis sa pananalapi na minana sa nakalipas na administrasyon. Sa idinaos ng dialogo sa mga kumpanya, inilahad ng alkalde na nakatanggap ang Manila LGU ng notices of disconnection sa kuryente, tubig at internet service sa mga eskwelahan, ospital at iba pang pasilidad na nagkakahalaga ng 113,596,710 pesos. Nakiusap ang alkalde sa Meralco, Maynilad, Manila Water, PLDT, Globe Telecom, Smart Communications, Converge ICT at Signal TV dahil sa anya ay walang kapera-pera ang Maynila. Nilinaw ni Mayor Isko na hindi niya sinisisi ang sinuman kundi bahagi ng reality check na nagkaroon ng malalang financial mismanagement ang gobyerno ng Maynila na kanyang dinatnan. Bukod sa 113,596,710 pesos na hindi nabayarang bills, natuklasan na may 300 million pesos na bayarin sa BIS sa Bureau of Internal Revenue ang Maynila na kanyang dinatnan. Humingi ng 2 buwang palugit si Mayor Isko sa mga service provider upang makapag-adjust hanggang sa malutas ang krisis pinansyal ng lungsod at mabayaran ang napakalaking pagkakautang. Gagamitin anyang pambayad sa mga service provider ang natipid ng lungsod kasama na rito ang pondo para sa nawawalang 5,930 job order workers. Ako si Gina Mape ng WWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 7:01 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, binawi na ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng jeepney driver na sangkot sa aksidente sa Commonwealth Avenue sa Quezon City na ikinasawi ng 2 katao at ikinasugat ng 16 na iba pa. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, napatunayang guilty sa reckless driving ang driver ng papasahirong jeep at pinatawan din ito ng 2,000 pesos na multa. Batay sa investigasyon, may nabanggang sasakyan ng jeep habang mabilis itong binabaybay ang Commonwealth Avenue dahilan para tumagilid dito. Nasawi ang 2 college student makaraang tumilapon palabas ng jeep. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 56 pesos and 34 centavos habang nasa 66 pesos and 47 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 76 pesos and 93 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Rial ay nasa 15 pesos and 2 centavos habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Super Lotto 649 na binola kagabi July 3, 27, 42, 48, 46, 45, at 44. Kung saan walang nanalo ng 15,840,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 34, 2, 17, 35, 20 at 5, kung saan wala ding nakapag-uwi ng 20,386,720 pesos and 80 centavos na premyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating balitang siyensya at teknolohiya, mga artificial intelligence model, ito yung tinatawag Darlene na AI, ginamit ng mga researcher para mahulaan ang antimicrobial resistance. Detalye sa report ni Rosemay Miranda. Rosemay. Gumamit ang mga mananaliksik mula sa University of the Philippines o UP
ng Artificial Intelligence o AI upang mahulaan ang antimicrobial resistance lalo na sa mga agricultural environment. Sa pag-aaral ng UP, gumamit ang mga researcher ng E. coli para sa pag-test ng antimicrobial resistance dahil madali itong makabuo ng resistensya sa antibiotics. Ang E. coli ay isang karaniwang bacterium na naninirahan sa bituka ng mga hayop at tao at kadalasang ginagamit para matukoy ang kontaminasyon ng dumi. Sinubukan ng mga mananaliksik ng UP ang mga prediction model para matukoy ang antimicrobial resistance ng E. coli gamit ang genetic data at laboratory test result mula sa database ng National Center for Biotechnology Information. Ang mga AI model na ito ay kinabibilangan ng random forest, support vector machine at dalawang ensemble method na adaptive boosting o AB at extreme gradient boosting o XGB. Makikita sa pag-aaral na pinaka-accurate ang mga AI model sa pag-predict na resistance sa streptomycin at tetracycline na parehong uri ng antibiotics, gayunman pinakamahirap na mahulaan ng mga mananaliksik ang isa pang uri ng antibiotic na ciprofloxacin dahil sa limitadong bilang ng mga resistant sample sa data na may 4% lamang. Nabatid din sa pag-aaral na patuloy na naghahatid ang AB at XGB ng magagandang resulta kahit na itest ito sa hindi balansing datos ng paglaban sa antimicrobial. Sa kabila ng mga ito, inirekomenda ng mga UP researcher na isama ang mas magkakaibang mga uri ng sample at data source para mas maunawaan at mahulaan kung paano nabubuo ang resistensya sa mga bakterya. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemay Miranda, ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Thank you, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, pamilyang Pilipino mas pinipiling magtanim sa kanilang mga bakuran para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Ayon po yan sa isang pag-aaral. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Lumabas sa pag-aaral ng Department of Health o DOH na mas maraming Pilipinong sambahayan ang pinipili na magtanim ng kanilang sariling pagkain sa pamamagitan ng backyard gardening at small-scale animal raising. Ayon sa 2024 Health Promotion Longitudinal Study ng Kagawaran, dumarami ang bilang ng mga Pilipino na mas gustong kunin ang kanilang pang-araw-araw na pagkain mula sa mga homegrown vegetables at home-raised livestock na nagpapakita ng pagbabago tungo sa mas malusog at mas sustainable lifestyle. Sa pamamagitan nito, pinopromote ng DOH ang mga praktikal at simpleng paraan para sa mga pamilya na magsimula ng kanilang sariling garden sa likod bahay na nagbibigay diin na kahit ang maliit na espasyo sa bahay ay maaaring gawing produktibo at masustansyang hardy. Sinusuportahan ng DOH ang mga pagsisikap sa community and home-based gardening bilang bahagi ng mas malawak na kampanya nito upang mapabuti ang seguridad sa pagkain, itaguyod ang malusog na gawi sa pagkain, at buo na katatagan laban sa tumataas na mga gastos sa pagkain at supply disruption. Ayon pa sa DOH, nakatutulong ang backyard gardening sa preventive healthcare dahil ang access sa sariwa at walang kemikal na ani ay naiuugnay sa mas mababang risk sa mga sakit na nauugnay sa lifestyle ng isang tao tulad ng diabetes at hypertension. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia ngayong petsa, nagtanghal sa Rizal Memorial Stadium ang iconic English rock band na ito. Ewan ko kung tama yung hula ko dito, pero alamin natin. Sige mula sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny! Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, July 4 taong 1966, unang isinagawa sa Rizal Memorial Football Stadium ang 2-day concert na naging una at huli ng pagtatanghal sa bansa ng iconic English rock band na The Beatles. Dinaluhan ng higit 80,000 katao ang naturang concert na bahagi ng kabuang 13 concert ng banda sa Pilipinas, Japan, West Germany at ang final show ay sa US mula June 24 hanggang July 4. Inawit ng The Beatles ang 10 nilang mga kanta habang naging bahagi naman ng opening acts para sa concert ang Records, Lemons Tree, Aldiger Dancers, Downbeats kasama si Pepe Smith at si Miss Pilita Corrales. Nagkakahalaga lamang ang concert ticket noon ng 20 pesos para sa open field at 30 pesos naman para sa grandstand. Naging kontrobersyal naman ang naturang unang pagdalaw ng The Beatles sa bansa matapos ang gusot na kinasangkutan nila kay nooy First Lady Imelda Marcos.
Noong July 4 ay nag-organisa sa Malacanang Palace ng isang tanghalian para sa grupo kasama ang First Family, cabinet secretaries, senators, congressmen, mga VIPs at 30 mga bata. Ngunit ito ay tinanggihan ng manager ng banda na si Brian Epstein sa kadahilan ng nagpapahinga paan niya ang mga miyembro at walang preparasyon para dito. Ngunit lumabas ang mga ulat na nagkaroon lamang pala ang The Beatles ng isang paglalayag sakay ang isang yate sa Manila Bay ng tanghali na yon. Sa gitna ng concert naman ay pinalabas ng isang local TV station ang video ng mga umiiyak na bata na naghintay umano sa The Beatles at nang mapanood ito ni Epstein ay nagpunta siya sa TV studio upang magpaliwanag at humingi ng tawad. Ngunit nagkaroon ng problema sa broadcast ng kanya sanang press release. Sa kanilang pag-alis sa bansa ay sakay na lamang ng taxi ang The Beatles. Sinalubong ng mga galit na mga Pinoy fans, wala ng security escort at anumang courtesies at VIP privileges at sila na rin mismo ang may bitbit ng kanilang mga bagahe. Naging mahirap pa ito dahil walang sino man sa paliparan ang tumulong sa kanila at maging ang escalator ay hindi rin gumana. Kaya inakyat nila ang sumunod na mga palapag ng paliparan. Bit-bit ang lahat ng kanilang mga kagamitan kasama ang kanilang staff at maliban dito, na-delay pa sila sa kanilang flight dahil umano sa mga customs officials at airport personnel. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Costa. Kung Balitang Kakaiba. bago yung ating balitang kakaiba, may concert yung The Mercy Beatles. Yan, mamayang gabi yan ha, sa Soler at maging bukas, if I'm not mistaken. Meron din silang concert. Kaya kung namimiss yung mga kantang Hey Jude, if I find myself in times of trouble. Si Doc Justin, yung magpapatuloy ni Doc Justin yan. Ayan na. Sige. Eto na sa ating balitang kakaiba, higit 100 aso sabay-sabay na umupo para makasungkit ng world record. Ayan, ano ba ang detalye sa balitang kakaiba na yan? Doc Justin, maganda umaga. Obladi, oblada, Ayan. obladi. Kasama ka ba doon, Doc Justin? Front Siyempre, act? Magpa-front act ka ba? Ay, baka magsialisan pag ako yung front. Dapat sahod na lang ako sa huli. Anyway, good morning sa iyo, Darlene at Albert. Pero bago ang ating balitang kakaiba, batiin ko muna ang apo ni Edwin Layog, si Jason Elliott. Talagang nagmana ito sa lolo. Walang duda, Puging-pugi ang apo na. Happy birthday, Jason. Okay, ito na. Ito na ang balitang kakaiba ngayong araw na ito. Nasungkit ng nasa mahigit 100 aso sa Dortmund, Germany, ang world record para sa most dogs simultaneously sitting. Ginanap ang record attempt sa Dogs and Fun Fair ng isang taon ng pagtitipon ng mga dog owner. Nabuang 122 na aso ang sabay-sabay na umupo sa loob ng 30 segundo na naging dahilan para masungkit nila ang world record. Layo na naturang event na pinangunahan ng isang German pet food na maipakita ang tamang nutrisyon at malasakit para sa mga alagang aso. Bago ang mismong record attempt, nagtipon-tipon ng mga aso sa isang malaking silid. Binigyan sila ng treat sa tinikayat ng kanilang amo na umupo. Ayon sa mga organizer, pinatunayan ng record attempt na hindi lang ang mga tao ang may kakayahang makasungkit ng world record dahil kaya rin ito ng mga hayop. Basta nabibigyan ng tamang gabay at pag-aalaga. Ayun, sige mag-alaga tayo ng hayop. Huwag lang yung hayop na ibang klaseng hayop. Sasaktan tayo ng mga hayop na yon. Iba yon, Doc Justin. Iba pala. Sige, salamat Darlene. Salamat Albert. Ayan, salamat Doc Justin sa ating balitang kakaiba. At yan po ang mga maiinit na balita ngayong araw ng Biyernes, July 4, 2025. Kami po inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.